Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga kababayan kapapasok lang. Finish na. Nako. Kung Marcoleta at Senator Bato lantarang tinuro sa buwatan sa Kongreso nabulabog. Yan mga kababayan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may i-share lang po ako sa inyo mga kababayan kasi parang may mali. Puro kasi tirada no? Puro political attack yung ginagawa nila. Pero bago yan mga kababayan, ito muna yung si Senator Reza Hontiveros, no? May napansin, no? Palakpakan po natin kasi hindi naman po lahat ang ginagawa ng mga kalaban natin sa politika, no? Tayo nakikiano na, no? Well, anyway, Senator Reza Hontiveros, ito may napansin po Unfortunately, sa kabila ng mga pahayag ng Pangulo sa kanyang SONA. Ito na naman mga kababayan, SONA. Natatandaan ko lagi sa SONA yung 5,500 flood control projects. Diba? Pero ito, about po sa Pogo, patuloy na ang underground operation ng mga Pogo. Nasaan na po yung sinasabing total ban? Mula ngayon, di ba? Sabi niya basta sinabi niya ngayon, mula ngayon, binaban na ang Pogo, lahat, total ban. Yan, nasaan po yan? So I am calling on our law enforcement agencies to set up, para ipatupad ang total ban ni Presidente. Ito lang ang question mark bakit hindi sinusunod ang ating Presidente? No? Pero kung CPRRD po ang nagsabi niyan, no? Alams na. 'Di ba? May political will kasi mga kababayan, dito wala tayong nakikita Dapat ito sabi niya naman Senator Reza Hontiveros. Dapat hindi na maulit pa ang mga ganitong modus, kabilang na ang pagsulpot ng iba't ibang rebranding ng Pogo. So yan mga kababayan, napag-usapan rin po ito dyan sa Kongreso, di ba? Na yun nga, i-upgrade lang nila yung Pogo, mga kababayan. At ito na nga, rebranding ng Pogo. Nasaan na po yung total ban na sinasabi ni Presidente? Tayo ba niloloko lang? Yung tatanong lang po mga kababayan, tayo ba niloloko lang ng ating mga opisyal? Di ba? Kasi ganito ang sinasabi nila, taliwas naman po sa ginagawa. Sinabi, 5,500 flood control projects, 1.4 something billion everyday ang ginagastos dyan. Di ba? Nasaan? Bahang-baha na ngayon na naman. Well, sasagot naman nila, well, it's a climate change naman di ba? Utut. Anong masasabi nyo ngayon doon sa... pinalakpakan pa ito Mga walang yung mga congressman. Diba? Standing ovation pa sila pinalakpakan. Nakita ko, Richard Gomez, nakita kita. Ifinocus sa'yo yung yung camera nung pumalakpak kayo. Halos lahat pumalakpak po nung sinabing total ban ang Pogo. Ano ngayon? Magsalita kayong lahat. Magsalita kayong lahat dito sa sinasabi ni Senator Reza Hontiveros para magkaalaman na. Wag yung puro sip-sip lang, di ba? Wag yung puro sip-sip lang. Kailangan yung magtrabaho para sa bayan. Papalakpak kayo mga congressman kayo. Mamaya papakita natin kung gaano po sila ka-unfair. Gaano po ka-unfair at gaano mga sip-sip itong mga congressman na ito. Ito pa mga kababayan, dahil nga po dyan sa Pogo, talagang hindi mawawala. Nandito pala si PBBM, Rinier Cho. Diba? Isa ito sa Pogo,
Eto pa, pakita natin yung mga picture ni... Galing pala ito kay Ma'am Sas, ha? Oh, eto. Sino yan? Pogo owner yan, mga kabayan. Eto, Pogo owner. Ha? Oh, eto pa yung sinasabi ni, ni Attorney Topacio, mga kabayan. Di ba? Kaya talaga hindi mawawala ang Pogo kasi nandyan, circle of friends, yan center po ang ating presidente at circle of friends po ito niya. Ha? Kaya pasensya na po. Talagang hindi siguro mawawala ang Pogo. Mawawala po sila na rehistrado sa ating bansa, sa ating gobyerno, di ba? Kasi nga tinanggal lahat tinanggal. So meaning nandyan pa rin po sila operating underground. Noon po legal, ngayon po illegal. Nako. Which tinutolerate ba? 'Di ba? Parang tinutolerate na, sige. Wag na kayong kumuha ng lisensya. Okay. Gawin niyo na lang yung gusto niyo. Alams na. Every month, 'di ba? Weekly o bi-weekly. Pasok na. Additional na po yan doon sa mga sa loto. 'Di ba? Ay nako. Ito yung sinasabi ko, mga kababayan, na napaka-unfair po ng talaga ng mga kongreso, mga kababayan, ng mga kongresista. Ito po yung hearing naman ito sa present na Department of Education budget. Ito, mga kababayan, pakinggan po natin kung gaano ka grabe po. So, in fairness naman kay Secretary Angara po, teacher pa lang ako, talagang malalim na yung pinagsamahan ng ACT with Secretary Angara. Very accommodating. Yung kanyang mga bills related to welfare, salary of teachers ay talaga namang sinusuportahan niya ng mga teachers. Ngayong secretary na siya, mukhang mas maganda ito kaysa nung nakaraan. Nakita naman natin, mamaya yung performance sa COA, malalaman natin. So yun, mga kabayan, performance sa COA, kasi simula lang, may COA, audit agad sa COA si Angara. Grabe naman. Dito po wag na po natin tapusin yung kasi kalokohan po itong pinagsasabi nila dito Ha? Himod sa puwit itong Angara. Itong si Castro, ha? Wag na po natin tapusin yung video kasi alam na rin naman po natin kung ano ang magiging katapusan nito. Di ba? Ang pino-point out ko lang dito, mga kabayan, bakit ganito? Kakaiba po yung budget deliberation nila dito kaysa kay Vice President Sara Duterte. Which is, nasaan yung mas mataas na posisyon? Si Angara na ba ngayon ang mas mataas ang posisyon kaysa kay Vice President Sara Duterte para irespeto nila ng ganito? Sobra. Halos gawing baby. Di ba? O seconds pa lang siguro, approve na yung budget nila dito. Kaya wag niyo po kaming lukuhin. Nako. Nakakainit lang po kayo, Castro. Ba, wag na po natin tapusin yung video kasi baka manginit lang kayong mga kababayan. Ha? Speaking of ganitong usapan nila diyan. Eto, may lumabas na ganito nakita ko lang. Ha? Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte pa ito, kinakalkal po nila. Tapos na po ito napag-usapan na ito nung nakaraang di ba? In 2021, during the term of Vice President Sara Duterte's father, the Department of Education bought 2.4 billion worth of overpriced, outdated laptops according to the Commission audit. So what's the problem, mga kababayan? Hindi kasuhan, Kasuhan po ng COA. But iba naman po yung pinalalabas nila dito, pwede namang sabihin nila, the past administration, both. Pero bakit ganito ang title nito? Hinayutak ka, News 5 ka. Napaka nyo talaga, napaka unfair nyo. Sinisensationalize, diba? Di ko ma-pronounce, mga kababayan. Sinisensationalize, yan. Yung ito, nakaraan na to
Di ba? Pwede nyo naman talagang past administration, di ba? The past administration, yan, ididiin ko talaga para matuto kayo. Ha? Bakit kailangan nyo pang ilagay dyan? During the term of Vice President Sara, nandyan yung pangalan ni Vice President eh. No? Talagang, I think mga kababayan, talagang kahit anong balita ngayon, ilalagay po nila yung pangalan. Kahit medyo malayo na ha. Ilalagay po nila yung pangalan ni Vice President Sara Duterte to make para magmukha pong siya talaga, 'di ba? Kasi kung ordinaryong tao lang ang magbabasa niyan, mga kababayan, no? Aba, si Vice President Sara Duterte, ako nga nalito rin ako eh. Buti na lang may father pala eh. 'Di ba? Nililito po nila ang taong bayan at mukhang target nila talaga si Vice President Sara Duterte. Sa mga balita ngayon. Well, anyway, taong bayan pa rin naman po ang maghuhusga, hindi po ang mga news outlet na ito. No? Grabe po yung kung makapag-ano kay Vice President Sara Duterte, nakakapanggigil din po, no? Well, anyway, mga kababayan, gaya nga po ng sabi natin, ito ang dapat fokusan ng ating gobyerno. Ito kay Ma'am Sas din po, ito. Nagtatanong po siya kung is this the evacuation center? Panoorin po natin ng konti. Yan, lumangoy na po, mga kababayan. Pwede pa ba yung Lubog ang mga tent. Tagalog, mga kababayan. Ibig sabihin, Pilipinas po yan. Grabe. Paano pa sila makakapag di ba? Yung bigas namin, basa lahat, ang dami. Diyos ko. Grabe. Oo, pinapasok pa rin kahit yung nasa yung So yan mga kabayan, President Bongbong Marcos Jr., bakit naman po ganito? Di ba? Alam niyo, sasabihin ng iba, wala namang kasalanan dyan si PBBM eh, kasi nasa local government na yan eh. You know what mga kabayan? Everything happens in the Philippines, may kinalaman po ang presidente. Bakit po? For example na lang, eto. Kasi nga, hindi takot ang mga local government sa kanila na gumawa ng bakit naman nila dyan ilalagay? Di ba? Hindi po, wala pong, parang hindi nire-respeto or parang wala talagang makita na role model, no? Yan. Hindi firm eh. Hindi firm yung hindi ko masabi yung talagang mga kababayan, pero talagang hindi po sa susunod. Parang ganun eh, yung nakikita ko. Kasi pabanjing-banjing lang tapos. Edi ang local government ganun din. Siguro ko hindi ito nang handa mga kababayan o naging handa sila pero hindi nila gaanong inekspekto. Bakit? Pero maging ano pa man mga kababayan, no? Hinahanap po yung 1 billion, sige sabihin na lang natin 1 billion na flood control projects budget every day. 1 billion. Nasaan? Sinisimulan niya sa pagkokolekta ng basura pero makikita mo ngayon mga kababayan maraming basura. Sasabihin naman, hindi naman talaga kasalanan yan ng presidente. It's on the local government. Yes. Yes, nasa local government nga yan. Pero, ang problema kasi, nakikita po ng local government kung ano yung ginagawa. Parang hindi natatakot yung local government to implement, no? Parang wala lang. Ma-implement yan sa hindi, okay lang. Diba, yung pangungulekta ng basura, lahat-lahat na, paglilinis ng kanal. Well, anyway mga kababayan, tingnan nyo kasi, diba? Yung baha. Tapos, nasa karton, di ba nakasilid diba, na maayos yun? patitirahin mo dito yung yung mga lumikas sa baha, baha rin yung linagyan nyo ng evacuation.
Elenay, ano po ang inyong reaction dyan? Eto na. Dito na tayo kay Congressman Marcoleta, mga kababayan. Eto, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Ano, orin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Saan na yun? Ito. Yung may akda ng mga resolusyon o yung nag-privilege speech na ang kanilang resolusyon o kanilang privilege speech, isip-isipin mo, 4 na komite ang tatalakay. First time pala ito kung nangyari, ah. O sa unang-una, so hindi pa tradisyon ito kasi first time lang. First time lang po Yung sinasabi natin kanina, tradisyon Tradition talaga yun, oh. na igagalang. Ito, hindi ko naman sinasabing huwag mong galangin. Kaya lang, ang masasabi ko lang, napakaswerte. Oho. Halimbawa, nag-privilege speech ka dyan Oho. tungkol sa isang bagay na gusto mong punahin Oo. at gusto mo halimbawa bigyan ng sapat na solusyon sapagkat ito'y makatutulong sa higit na nakararami. Yung privilege speech mo dyan, Nako. ni-repair ng Rules Committee sa 4 na dakilang komite. Ang tindi, mga makapangyarihang committee po ito. Oo. Kaya sabi ko doon sa mga kasama ko sa Makabayan Black, Opo. ang suswerte nyo namang mga tao. Nakalain mo yung mga resolusyon ko na inamag na. Oho. Ngayon ay napunta sa 4 na komite. Oho. Ay, sa akin, ang resolusyon ko, ni isa walang pumunta dyan eh. Puro kuryente kasi ang aking ano eh. Oho. Yung mga bills ko, siguro 10 bills sa kuryente, 12 resolution sa kuryente. So yan, mga kababayan. Kasi nga po, yung bill niya kung Marcoleta, mga kababayan, lahat po tayo makikinabang, di ba? Yung sinasabi ni Kung Marcoleta, ilan lang naman ang nakikinabang dun At saka, it's a political attack pa, di ba? Ni isa walang pumunta dito sa 4 na komiting ito. So wala akong swerte dyan eh, di ba? Hindi po sila interesado sa mga bagay na yun. O, pero kung tutuusin mo, napakaganda sanang higit bigyan sana nyo naman kapakipakinabang. katuwa ko man lang sana, Opo. isa man lang sa resolusyon ko, ay, Oho. dalhin. Sabi niya, sasabihin nila sa akin, hindi naman naakma kasi doon sa Quadcom yung resolusyon mo, kuryente, di ba? Oho. O, itatanong ko, bakit hindi aakma? Oho. O, bakit hindi aakma? Kuryente, ano ba sinasabi ko? Ibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Okay. Yun ang pinakapunto ng lahat ng mga resolusyon ko diyan eh. Doon papunta lahat eh. Aha. Oh. Hindi ba pwede sa Committee on Accounts and Com? Hindi, sa human rights yun. Yung mga karapatan-tao pa yun? Oo. Pero nga, Bakit? Ano ba sinasabi? Ano ba, Nasisingil ang ano ba yung layunin? Oo nga pala, Noong no? ating electric power, yung EPIRA. Ipiralo, opo. Oh. Hindi lamang sa kasapatan ng kuryente pinag-uusapan. Dapat affordable Pati din. sa affordability. Yes. Ngayon, kapag ka hindi mo ibinigay sa mababang halaga, abot kayang halaga, Oho. binabaliwala mo, binabiolate mo yung karapatang pantao dyan. Di dapat sa human rights. Isa yung human rights doon sa Quadcom eh. Si Kong Benny Abante dapat pala kausap nyo, Kong. Di ba? Ngayon, hindi nila pwede Opo. sabihin, hindi So yan, mga kababayan, Congressman Abante. Nako. Human rights nga naman ang kuryente. Bakit hindi mo tinatalakay dyan? Gustong-gusto mo talakayin talaga yung mga regarding Duterte, di ba? Kasi doon kayo sisikat eh. Nako. hindi. Oho. Hindi naman na-repair yung ano mo, na-repair lang sa kanya sa ano di i-repair nyo lahat. Kasi yung lahat naman na yan hindi naman i-repair sa inyong lahat di ba? Yun lang ang masasabi ko dyan. Oho. Pero ayoko pupuntahan yung legality niyan, ayoko baka sabihin nila di ba? Ang nagre-repair ata doon, Kong, si Kong Dong lang eh. Kong Dong, magandang hapon po. Lagi nanonood sa atin. Sabi ko nga sa kanya, Dong, Opo. napakaswerte naman ng privilege speech mo naman. Yung privilege speech mo, Oho. yan na nag-trigger Oho. sa pagkakagawa ng 4 na komite na pinag-isa. Oho. Kaya ang tawag na Quadcom. Yung Quad kasi 4, di ba? Tama po, Quad. Oho. Committee on Human Rights, Opo. Accounts. Commission on Public Order, Yan. Public Order Committee, Yes po. Public Accounts, Yan. at saka yung drugs. Oho. Di ba? Yes. Pwede nyo i-repair din sa drug yung aking sa kuryente. Kuryente rin. Bakit droga mo? Baka yung mga opisyalis ng ERC, hindi na naman pinag-iisip. Sinabi na nga kayong regulator, hindi nyo nare-regulate. Questioning ko kayo. Di ba? Pwede ko rin ipilit sa kanila yun. Hindi kasi, Kong, natawa na kabila ko nakita. Nagseselos kasi ako. Isipin mo naman na ayaw wala man lang isa na napunta sa napaka-special nito. Bakit special? Oho. Sila lamang ang pwedeng tumawag ng napakaraming pagtinig. Opo. Kami talaga nakikiusap. Pwede ba tingin, teka muna, you have to give way to the Quadcom.
Ba talaga? Iba ito eh. Oho. Iba ito. Ano to eh? Super power itong Super committee ito. Kaya, sinasabi Booking na. Walang iba kung hindi si Tamba. Siya ho ang talagang pasimuno po ng mga panggigipit at paninira sa mga Duterte. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan sa sinabi no, ni Kong Marcoleta? Talagang tama rin naman si Kong Marcoleta eh. No? Sa katagal-tagal niyang gumagawa ng mga batas, ni isa hindi na pagtuunan ng pansin nitong mga committee ito. Ha? O, ngayon lang natin nalaman na ang kuryente pala ay pasok sa Committee on Human Rights ni Congressman Abante. Pero initsapwera lang mga kababayan. Well, anyway, ano man po ang inyong opinion, reaction, or kritisismo sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alin po ng ating mga kababayan ng inyong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.